magtanong-tanong. Pero maligaya akong nagtanong ako dahil nakilala ko si Fatima. Bilang ako sa mga pangarap mo ay magbabalik ka para sa akin. Nalungkot ako sa sinabi ni Fatima. Nag-isip-isip ako at hinanap ang sagot sa paligid ko. Dahil doon, nahulaan kong may susugod sa kinaroroonan namin. Sinabi ko yun at ginawa nila akong counselor sa disyerto. Pag-uwi ko, nakasalubong ko ang lalaking yun. Ako ang Alice. Alam kong may dapat akong turuan sa mga naglalakbay sa desyoto. Pero hindi yun. Alam kong ang lalaking itong si Santiago ang dapat kong turuan at may pangarap siyang pumunta sa Egypto na naroon ang kayamanan. Pero marami pa siyang dapat natutunan bukod sa lalaki. Ayaw ko na pumunta sa Egypto. Kapag pumunta ako doon, ibig sabihin ay iiwan ko si Fatima. May pera naman ako. At higit sa lahat, higit pa sa kayamanang makuha ko, si Fatima. Kung pipiliin mong manatili dito, sasabihin ko sa'yo ang mangyayari. Sa unang taon, magiging masaya ka. Pakakasalan mo si Fatima. At mas magiging biyasa ka sa pagbabasa ng mga senyales sa desyoto. Sa ikalawang taon, kakausapin ka uli ng mundo. Ipapaalala sa iyo ang kayamanan mo sa Egypto. Pero hindi mo sila papansinin. Sa ikatlong taon, patuloy kang guguluhin ng mundo, kakausapin ka tungkol sa kayamanan. Maglalakad ka araw-gabi at makikita ka ni Fatima. Malulungkot siya dahil iisipin niyang naging hadlang siya para makamit mo ang mga pangarap sa buhay mo. Sa ika-apat na taon, titigil lang nito. Magpapagod siya, kakapaalala sa iyo tungkol sa kayamanan mo sa Egypto. At mabuhay ka buong buhay mo sa katotohanang hindi mo tinupad ang pangarap mo. Lagi mong tatandaan, Santiago, ang tunay na pag-ibig ay hindi magiging hadlang para maabot ng isang tao ang kanyang mga pangarap. Sige, sasama ko sa'yo. Mahal kita, Fatima. Dahil tinulungan ako ng buong mundo para mahanap ka. Pangako, babalik ako katulad ng ama mo. Nakikita ko ang disyertong ito ng buong Manila. Ngayon ay titignan ko ito ng may pag-asa sa pagbabalik mo sa Santiago. Iiyak ako hindi dahil sanay akong iniiwan mo, kundi dahil isa akong babae. Pababaunan kita ng mga halik sa pamamagitan ng hangin. Sa pamamagitan nun ay malalaman mong maghihintay ako para sa iyo. Umalis kami at naglakbay sa disyerto. Isang malaking hadlang sa akin ang puso ko. Pero, totoo ang sinabi niya. Takot ang puso ng tao sa ideyang magdurusa siya. Pero mas dapat palang isipin na ang takot sa pagdurusa ay mas mahirap pa kaysa sa aktwal na pagdurusa. Tumindi ang gera at kami dinakip. Kinuha nilang pera ko. At ano? Gagawin kong hangin ang sarili ko? Sinabi ng
kasama ng lalaking ito na kayang gawin ng lalaking ito ang hangin ng sarili niya. Nakadepende sa gagawin niya ang buhay niya. Binigyan namin siya ng 3 araw upang gawing hangin ng sarili niya. Ngunit hindi namin inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Mula sa mahinang hangin ay unti-unti itong lumakas hanggang sa halos masira na ang aming kampo. Takot na takot ang aking mga kasama. Sipu ang tawag namin sa malakas na hangin iyon sa disyerto. Hindi ko pinatigil ang lalaking ito sapagkat ako'y naninigayahan sa kanyang ginagawa. Pagkatapos ng malakas na hangin na iyon, ay nakita ko ang lalaking ito sa kabilang panig ng aming kampo. Matapos ang pangyayaring iyon, binigyan ako ng ginto ng alchemist. Nagreserba siya at pinatabi sa monghe. Sinabi niya pa na nanakawan ka na ng 2 beses. At anumang pangyayari na nangyaring 2 beses ay tiyak na mauulit. At narating ko ang pyramid. Ano kaya ang inuhukay ng isang tao sa buhangin? Wala kaming pera at wala kaming pagkain kaya Kinuha ko sa kanya ang kanyang ginto. Sinabi niyang may inuhukay raw siyang kayamanan. Aba, kalokohan! Ako rin, na naghinip rin ako sa lugar na ito na may kayamanan raw ako sa Espanya. Sa isang lumang simbahan kung saan may natutulog na pastol at mga tupa. Makikita ko raw iyon sa ilalim ng isang puno ng sycamore. Ano ko, baliw? Ano ko, baliw? Hindi ko lalakbayin ng isang buong disyerto para lamang sa isang simpleng panaginip. Masaya ako dahil alam ko na kung saan ko matatagpuan ang kayamanan ko. Alchemist, alam kong alam mo na wala sa Ehipto ang kayamanan ko. Pero hinayaan mo pa rin akong pumunta dito. Oo, alam ko. Kung hindi ka pumunta sa Ehipto, hindi mo malalaman ang magandang pyramids, hindi ba? Bumalik ako sa lugar na iyon, kung saan nagsimula ang lahat. Hindi na tupa ang dala ko kundi pala. Totoo talaga na ang mundo ay pagbigay sa mga taong sumusunod sa kanyang mga pangarap. Umihip ang hangin at tila katulad iyon ng amoy ng isang babaeng naghihintay sa akin. Pabalik na ako, Fatima. Magandang hapon sa inyong lahat. Kami ngayon yung simpleng magbibigay lang ng reflection namin dun sa nobelang The Alchemist. Makikita niyo yung The Alchemist sa isang nobela tungkol sa pagtupad ng mga pangarap natin sa buhay. Sa buhay natin ay meron tayong tinatawag na law of precession, kung saan ang proseso kung paano natin inabot yung pangarap natin ay mas mahalaga kaysa sa actual na pangarap natin. Kumbaga sa paglalakbay natin sa buhay, mahalaga kung sino ang nakakasama natin sa paglalakbay, hindi kung ano na yung nasa dulo ng paglalakbay natin. Kung kaya gusto lang namin sabihin, lalo na ako, na kung sino man yung mga sumama sa atin sa paglalakbay, huwag natin silang talikuran at lalo natin silang pahalagan dahil sila ang kasama natin sa biyahe natin patungo sa ating mga pangarap. hindi masamang mangarap lalo na kung meron kang sipag at determinasyon. Pero sa kagustuhan natin makamit yung mga pangarap natin, hindi natin napapansin na nandyan lang pala yung mga pinapangarap natin. Inaantay lang na mapansin natin. At sa pagkamit natin ng ating mga pangarap, hindi ito basta-basta natin makakamit. Hindi ito may shortcut, hindi ito easy process.
magiging ito isang mahabang proseso